Okay, so ang ating topic is operations in functions. Now, we all know and we already learned the basic operations of integers when we are in elementary. Yung basic operations, yung apat na basic operations which is addition, subtraction, division, at saka multiplication. Which is very familiar naman sa atin and we are very proud na we have learned at may calculator naman kung tayo ay nalilito. Di ba? Pwede naman gumamit ng calculator. Kaya lang, in functions, pwede rin po tayong gumamit ng operations. So, we have addition. So, susulat ko lang dito. We have addition. So, addition of functions. Okay. So, sa addition of functions, ay madali lang po ang pamamaraan. Okay? Nakahanga lang ng konti. So, to add functions, you'll just add it straight. Straightly lang ang pag-a-add. Halimbawa, we have here examples, f plus h of x. So, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung functions na f ay ipa-plus natin doon sa functions ng h. I will repeat. If we have f plus h of x, ang ibig sabihin lang po niyan ay we will add the function f, which is this one. Okay? Kukopyahin na natin. Ipipaste natin. Tapos, kukulungin lang muna natin ha. Kukulungin. Okay. Para hindi kayo malilito. And then, we have to add it by h of x, which is this one. Ito naman. Sa taas. So, kopyahin na natin yan. Paste. And then, we have to make it sure na naka-parenthesis. Kasi baka, yung parenthesis is to make sure na hindi tayo nagkakabaliktad-baliktad ang mga sign of the numbers or of the quantity. Kasi baka madisgrasya tayo sa ating pagsosolve. Okay. So, the next one is to take away the parenthesis. So, kung tatanggal natin ang parenthesis, okay lang po dahil wala namang negative dyan. So, mag-iingat lang po tayo kung tayo ay magsusolve ng mga functions na mayroong negative. So, ang unahin po natin, syempre, yun pong mayroong pinakamataas na exponent, which is the x squared. So, ipopost natin yan dyan, x squared, wala na yan, kukulayan natin. And then, we will combine all the x. We have 2x, green, at saka x. Tandaan nyo po yan ha. So, ano ang ibig sabihin na, what is the summation of x plus 2x? X plus 2x. 3x po. 3x. Okay? 3x po yan. And then, we are going to take this one. 1 at saka 1, which is equal to, sorry, mali pala to. Plus, 1 plus 1 equals 2. And then, we are done. Ito na po yung ating kabuuang function. Do you follow? Yes po. Ito na po yung ating sum of f of h. Okay na? Nagets ba? Okay. So, another one. Let's try. Okay, wala na yan ano. So, let's try. Number 2. I-try natin yung g plus f of x.
Alright. So, ang una nating isusulat, syempre, yung G. Ano ba yung G? Ito po yung G. Okay? So, negative 3 plus 5. Make sure na naka-parenthesis. And then, we will add it to the f of x, which is f of x, x plus 1. Okay. Copy and paste. Kailangan lang po muna ng parenthesis para hindi malito. So, kung napapansin nyo, wala pong masyadong problema dahil yung si 3x na negative ay nasa gilid. Kaya lang, ganun pa man, isusulat pa rin natin na walang parenthesis para ma-visualize natin kung paano gumagalaw ang equation. Para masanay tayo, okay? So, in this case, nasa pinakauna siya, okay lang yan. So, let's try to simplify. So, pinaka-highest exponent dito ay ang x to the power of 1 lang, which is x lang din. Okay, so we have 3x at saka x. Remember, this is negative. Ano ang, kung ipagsama yan, ilan ang matitira? Negative 2x po. 2x. Okay, negative po ha. Tama si Aya. Si Aya ba yon? Ikaw ba yon, Aya? CJ po. CJ. Si CJ. 2x po, negative 2x ang sagot. Okay? Ito po yun ha. Negative 3x at saka x, pinagsama, negative 2x na lang po ang natira. And then, practically, we have 5 plus 1. We have plus ano? 6. Okay. So, yan na po ang ating sum of the function g plus f of x. Alright. So, nakuha ba? Opo, sir. Nagets naman, okay. Gets na po, sir. Okay. So, tuloy na tayo. We're going to go through subtraction. Alright. Ito medyo nakakalito na kaagad to. Subtraction of functions. Okay. So, parehas lang din po yung ating given. Babaguhin lang natin yung ating tanong. Okay. So, ilalagay lang natin yan dito. Parehas lang din yan. Parehas lang po ang given. But we have another example. So, ang example po natin ay h minus f. Okay. So, h minus f of x. Ano kaya ang sagot dito? Kaya naman, uunahin ulit ang h of x, which is this one. Kailangan ang parenthesis. So, kailangan po natin ng parenthesis para hindi tayo malito. And then, minus. So, we have f of x plus 1. Okay? So, babantayan nyo yung mga nilalagay ko na function ha. Baka nagkamali ako dito. Maliligaw kayong lahat. Okay. So, ilalayo lang natin ito ng konti para pumantay. Okay. So, ang sunod na gagawin is tatanggalin ang parenthesis. Kaya lang, mag-ingat po sa pagtatanggal ng parenthesis. Lalo na, meron tayong negative number or negative notation. Ito po, nakita nyo naman yan, di ba? Opo. Ang negative po na yan ay nakaka-apekto po sa buong quantity, x plus 1. Sa buhay, kahit gaano kakabait, pag nakagawa ka ng negative, dala-dala mo yun habang buhay. Kaya naman, we have negative x, negative
1. Sino po ang may tanong dito? Sino po may tanong dyan? Bakit po naging negative yung positive kanina? Okay. Ang sabi ko nga, yung ating negative dyan sa labas ng parenthesis ay nakakaapekto inside the quantity of the parenthesis. Ang tawag po dyan ay distributive property. I-distribute mo yung negative sa loob. So, negative times x, negative x. Negative times 1, negative 1. Nakuha ba? Opo, sir. Okay po, nakuha na po. Okay. Ulitin ko ha. Si negative, palitan ko nga ang kulay kasi parang nawala eh. Si negative x, si negative, walang negative lang siya. Actually, wala siyang kasama. Pero nakaka-apekto siya doon sa loob. Actually, ang kasama niya, invisible. Anong number ang invisible dyan? 1 po. 1. Very good. So, meron po yung invisible 1 na kasama. Hindi lang siya pinapakita kasi nakakahiya. Negative nga eh. So, na-distribute po siya doon sa loob. So, negative times x, negative x. Negative times positive 1, negative 1 ang sagot. O, nakuha na. Opo, sir. Okay, good. Hindi pa rin nakuha. Ulitin mo na lang tong video. So, isi-simplify na natin ngayon. Ang x squared po ay walang kasama. Kukulayan natin ng dilaw. Kaya, isulat na lang natin dito. Okay. X squared. Tapos, plus, ang 2x po ay may kasamang x. Itong 2x na to, ay meron po siyang kasamang negative x. Ayan, huwag po ninyong kalimutan yung kanyang sign value. 2x minus x, anong sagot? X. X na lang po natira. Tapos, meron po tayong number dito, 1. At saka meron din tayong negative 1. Anong natitira? 1 at saka negative 1. 0. 0. Huwag na nating isulat, nakakahiya. Kaya ito na po yung ating difference. Anong kulay natin ilalagay natin? Blue na lang. Blue. Okay? Hindi nakikita. Ito na lang. So, ito na po yung ating difference ng h minus f of x. Sino po ang may tanong? Sir, paano daw po naging X yun? Paano naging x? Baka hiniwalan yan niya, kaya naging x. 2x po, Ganun po ba, sir? 2x at saka pinagsama po natin yung 2x at saka negative x. 'Di ba si 2x, dalawang x yan? Si x, isang x lang yan, pero negative. Kaya pag ipagsama mo, magmo-minus talaga yan. Yung dalawang x, maminusan ng isang x, x na lang ang natira. Nakuha ba? Okay, Nakukuha sir. po. Okay po. Okay. So, yung ating worksheet, napakadali lang yan. Kayang-kaya nyo yan. So, tuloy na tayo sa multiplication o isa pa? Multiplication na po. Madali lang yan ha. Sino may tanong? Huwag kayong mahiya. May nagte-text sa akin, nalimutan ko yung pangalan. Sir. Huwag pong mahiyang magtanong. Ano yon? Sir, di ba po pwede pong gamitin dyan yung keep change switch na parang rule? Dyan. Keep change switch. Oo, pwede. Marami tayong pwedeng gamiting rules dito sa ang rules lang kasi ng pag-a-add at saka pag magsasubtract ay yung rules lang din ng integers, di ba? Naalala nyo ba yung sa grade 7 kayo? Ganun lang din. Meron akong ituturo sa inyo na kanta sa susunod, kaya lang hindi natin kakantahin yun ngayon kasi
Siyempre nakakahiya yung ating lesson ay operations and functions. Pero ang kakantahin natin sa integers. Pero yung kanta na yon ay naituro ko yun sa aking mga estudyante sa Mildian Academy. Hanggang ngayon, memorize pa rin nila at hindi sila nalilito sa mga ganitong klaseng problem. Ang galing, di ba? Galing, Okay. sir. So, ituturo ko yun sa inyo next time na lang. Kasi nagmamadali tayo, may lakad ako. Okay. So, tuloy tayo sa ano na nga tayo? Multiplication of functions. Okay. So, sa multiplication of functions, ay madali lang din. Okay. To multiply functions, it's like multiplying numbers. So, let's say, F times G. So, pag sinabi po nating times, ang notation po niyan ay tuldok lang. Okay? Ang notation po ng times ay tuldok. Maliwanag yan ha. I will not repeat it again. If it is dot, then it is multiply. Maliban na lang pag decimal number. Okay, so the same process. F is x plus 1. So we have x plus 1. And then, we're going to multiply it by g of x, which is the negative 3 plus 5. Ay, sorry, mali ako. Okay. Itatabi lang po natin. Okay? Hindi na po natin lalagyan ng tuldok kasi understood na po yun na pag magkatabi, magmumultiply. Kaya yung mga babae hindi dapat tatabi sa lalaki pag hindi pa kinakasal. Kasi nagbumultiply. Magmumultiply na, sir. Ganun Okay. ba yun, sir? Oo, ganun yun. Kaya mag-ingat mga babae, baka patabi-tabi kayo sa mga lalaki. Okay? Okay, so tuloy tayo ha. Ngayon, ang tanong, paano na kaya ito i-multiply? Kasi parang number lang, no? Paano natin i-multiply yan? X times negative 3x. Okay. Ilan yon? X times negative 3x. 3x, sir. Negative Negative 2x po. Ay, 3x squared. 3x squared. Very good. Okay. So, negative 3x squared. Kita nyo, no? Opo, sir. Okay. So, ibig sabihin, tapos na tayo dyan. Anong sunod? X times 5. Wow, galing. X times 5 tayo. So, x times 5, ilan yon? 5x po. 5x. Talaga ito 5x. Next. Ano pong sunod? Yung 1 naman. Negative 1 times 3. Negative 3x. negative 3x plus 5. Wala pong magbabago kasi 1 lang naman, di ba? So, we are going to negative 3x plus 5. okay, so this is negative 3 plus 5. Negative 3x plus 5. Nasundan? Yes, sir. Okay, okay. Opo. So, ibig sabihin yan, isi-simplify na lang natin siya. So, negative 3x squared has no other quantity na kaparehas niya. So, kukupihin na natin. 3x squared. And then, alin pa dyan ang magkakaparehas na i-combine natin? 5x at negative 3x po. Okay, yung dalawa. So, ibig sabihin, ipag-plus lang natin yan sila. Pag-minus pala. That is 2x. Okay? And then, Positive 5 positive 5. plus 5.
tapos na tayo. Okay, kahit hindi pa naging tayo, tapos na tayo. O, ganun lang siya kasimple. Easy lang, di ba? So, pag hindi mo na masimplify, tapos na 'yon. Is that clear? Opo, sir. Yes, sir. Okay. Yes So, ganun lang po mag-multiply ng function. I hope that you already know. Parang meron ng ganito sa lower years, grade 9 yata. Okay. So, doon na tayo sa division. Walang tanong? Kung may tanong kayo, pwede kayong magtanong. Division of functions na tayo. Okay, sa division of functions, sa lahat ng operations ng functions, ito yung pinakamahirap. Bakit mahirap? Dahil kailangang malalim yung ating foundation sa mathematics para natin maintindihan ang karamihan ng mga konsepto na meron ang division of functions. Okay, sa division of functions, we're just going to put it in this way. Halimbawa, f over g. Okay? So, si f, nasaan si f? Ayun, si f. X plus 1. Alright. So, ito lang yan, ano? X plus 1 over. So, yan po ay, ano ha? Quantity ha? X plus 1, quantity. Or quantity of x plus 1. Nasa isang parenthesis. Over g of x, which is this one. Given po yun ha, nasa taas, hindi lang natin nakita. Ipipaste na natin dyan para hindi kayo malilito. So, ipipaste natin to. I-paste natin tong given. Alright. Para hindi kayo malito, ipipaste natin yan dito. Okay. Ang tanong ngayon, in this situation, kailangan pong may quantity. Okay? Meron po siyang close and open parenthesis. Kung ayaw nyo pong lagyan, dapat po, ganito po ang mukha ng function na yan. Para, kung gusto nyo ang wag ng lagyan, dapat ganito ang mukha ng function. Pakita ko lang sa inyo ha. We're going to do it like this. Dapat naka fraction form. Kung ayaw nyo nang lagyan ng ng mga guhit-guhit na yan, kailangan po ng ganito. Alright. So, kukupihin lang natin. Kaya lang, syempre, mahirap kasi pag ganito ang mukha nyo, laging naka... Okay. So, ang unang tanong dyan is, nasisimplify pa ba? Kung nasisimplify pa, kailangan pang isimplify. Pero kung hindi na, as is, that's the answer already. So, in this case, we cannot simplify the two functions. That's why we have new function which is f over g of x at saka naging rational function. Ano ibig sabihin ng rational function? Ang rational function ay function na fraction. So, rational function po siya. May mga times na kailangan pang isimplify. Halimbawa, let's say for example, we have number 6 tayo dito. Let's say we have f of x or f over h of x. Ito, nasisimplify pa kasi ito eh. Oh, hindi ko sasabihin kung saan ang nasisimplify ha. Basta nasisimplify pa ito. Ngayon, paano natin ito isi-simplify ngayon?
f of x ay ito. Di ba? Over. So, siguro ilalagay natin to sa ano? Sa ganito. Ay, mali. Copy, paste. Ay, nako naman. Copy, paste. X plus 1, kaya lang yung sa baba niya ay magiging h. Ano ba yung h? Okay, ang h natin ay x squared plus 2x plus 1. Okay. Sinong makapag-simplify nito? Do you have any idea paano i-simplify yan? Anong nangyari? Anong nangyari? Sulat ko lang siya ng maayos ha. Sir, si Kenji, alam po. Ha? Sige. Kenji? Po. Teka lang. Paano ba pinipindot ang square dito? Equation. We are going to... Benji, tamang turo ka na naman ha. Ikaw tong matalino dyan. O yan. So, Huwag kayo magtuturo. Baka manuno ka dyan, Benji. Baka manuno. Okay. Square. Okay? So, we have here... Ay? Ayaw niya. So, we have here x squared plus 2x plus 1 sa baba. Sa taas ay x plus 1. Sino rito ang nakaalala kung paano i-simplify yan? How to simplify it? Anybody? Anybody? Easy lang po yan. Easy. sir, to be honest, sir, ngayon ko lang po, sir, nakaaral yan. Talaga? Okay. So, to simplify it, magkakaroon po tayo rito ng x plus 1 over x plus 1 times x plus 1. Naalala nyo na yan? Sir, opo. Naalala nyo na? Sir, Okay. naalala ko na po. Okay, so, ibig sabihin, sa function na ito, ay pwede pa pala siyang i-simplify. Kaya, ang isa sa kanila dyan ay mawawala. So, ito, kukulayan ko lang para hindi malilito. Tatanggalin natin yan. So, magiging 1 na lang po yan. 1. Okay. So, mawawala na yan. Magkakaroon na tayo ng bagong function. Simplified. Tapos, lagyan natin ng fraction. Para masaya. So, we have here 1 over x plus 1. Okay ba? Opo, sir, opo. Okay. So, ganun na po ang kanyang mukha. Alright. Sino po sa inyo ang may tanong? Sir, yan na yung answer niya. Yan na yung answer niya. Yan po ba yung cancel? Ah? Yan po ba yung cancel? Oh, kinancel lang natin. Parang kinancel natin. Tapos naging 1. Okay po, sir. Okay. So, x over x plus 1. Ganyan na po ang lumabas. Any question? Sir, yung sa 5 po ba, yun na po yung sagot? Yung negative 3x plus 5? Number 5 ba? Opo. Sa number 5, ang sagot po ay mismong ito. Kukulayan ko ha. Buo po yan ha, buo. Ayan, buo po yan. Okay? Ginawa na fraction. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, wala na kayong tanong. Ano po. Kaya nang sagutin. Okay, i-out ko lang to ha.